Hello sa lahat, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman tayo para sa isang review sa isang item na nabili natin na isang spring type na airsoft gun. At ito pala guys, itong ang nabili natin, C.10A Plus. Ayan. Nabili ko ito sa isang Facebook page na yung name ng store nila is All About Toys. Ayan. Bigyan natin ng kaunting reviews itong C.10A Plus. Unang-una guys, disclaimer lang po. Itong reviews na ginawa ko po is based lang po sa kung ano yung unboxing nito, mula unboxing hanggang sa paggamit mismo ng mismong airsoft. Again, itong unit na ito ay isang spring type na airsoft. So ibig sabihin, no need na siya or hindi siya gagamitan nung gas, di kagaya nung gas type na airsoft. So basically ito ang nagpapagana lang sa kanya is itong spring niya dito sa loob. So para lang din siyang isang pellet gun, pero mas malakas para sa akin lang kasi may pellet gun din kasi ako dito eh. Mas malakas ng yung itong spring type na airsoft compare sa mga pellet gun. At yung mga bala nila is same lang din. Ito yung bala ng pellet gun. At ito lang din yung magazine ng isang pellet gun ko. At ito naman din yung magazine niya. Yan, ito yung parang tingga. Yung itong I don't know kung tingga ba ito or parang BBS niya. Pero mabigat. Yun. Okay. Kaya yan. Dito ito yung appearance nung mismong C.10A Plus. Ayan. Ayan. Ang pagka-print pala nito sa itong title niya dito is parang normal print lang. Kagaya lang din nung mga pellet gun na nabili ko. And so far itong item na ito is naka all metal siya guys. Ito mula dito, ito yung kasahan niya hanggang dito sa baba, ito naka metal yan. To prove ito, tingnan natin. Teka lang, hanap muna tayo ng itong alin. Ito na lang. Tingnan. Yan. All metal yan guys. Pati itong itong cover niya na black is metal din yan. Yung plastic lang dito guys is itong mismong parang ano niya. Ayan. Ito lang yung plastic, tsaka itong ano niya, trigger. Ayan. And then again, nabili ko ito sa All About Toys sa FB page. And then to give us an honest review para sa item na ito is nagkaroon kami ng conversation regarding sa issue ng unit na ito. Kasi nung na-receive ko ito guys is ganito yung itsura niya. Itong box niya. Pag inopen mo yan, ganyan ka wasak yung lalagyan niya mismo. At may kasama pala itong parang tracer niya or silencer. Yan. At ito naman ay metal to. Itong
tube niya. Ito lang yung plastic, yung parang cap niya dito. Ayan. Nadismaya lang ako guys kasi dito pa lang sa box is malalaman mo na parang second hand lang or parang return item yata yung pinadala. Nadismaya talaga ako guys, actually. At nag-send na rin ako sa FB page nila. Actually ibabalik ko sana ito kaso parang wala na akong panahon kasi medyo busy na tayo sa trabaho. And then nabili ko lang pala ito sa halagang 1,400. Ayan. At isa sa okay lang sana guys kung ang issue is yung mismong lalagyan lang niya. Pero dito kasi sa item na ito is mabigat siya actually kasi bakal naman talaga lahat. Pati yung magazine niya bakal. Ayan. Pero ang hindi ko lang nagustuhan is nakabuka. Ayan, nakikita nyo. Ito, nakabuka yan. Parang nakanganga. Ayan. Tapos kahit anong higpitan mo yung screw niya dito, magkabilang screw is ganun pa rin. Nakabuka. And by the way guys, nagamit ko lang ito ng ilang minuto lang kasi yung nakaisang magazine round ako, naubos ko, is nagkaroon na talaga siya ng issue. Parang nagja-jump na yung mismong bala niya sa loob. Kaya yung ginawa ko nung binaklas ko guys, ang nangyari is yung mismong cylinder niya dito sa loob is yung dulo ng cylinder is nabasag. Hindi ko alam kung ganun kung local yung quality nung ano niya, yung cylinder niya, o sadyang may issue na talaga yun. Actually ito yung ano, yung cylinder niya. Ayan. Ito. Nung binaklas ko guys, nakikita nyo, ayan. Ayan. Parang ano siya. Ayan, sira. Ayan, lagyan natin. Parang masyadong ano. Ayan. Ayan, makikita nyo ito. Ito. Sira. Parang sa lakas siguro niya is kasi itong mismong cylinder niya guys is napaka low quality nung nylon plastic niya, lalo dito sa may ano, sa may dulo. Kaya nawasak siguro, kaya yung nagja-jump yung bala nung ginamit ko na. Ayan, dito pala sa loob din is may ano siya, may piston, ganyan. Pero yan. Pero ito mismo yung cylinder tsaka piston na dito mismo galing. And tinanggal ko na lang kasi sira na. Hindi naman magagamit din. Parang kasi kung kapag sira itong nasa mismong dulo niya is hindi na sasabay yung hangin, na yung pressure ng hangin kapag naka-impact na yung spring. So basically yung bala is lalabas naman dun sa mismong barrel niya, pero mahina, is wala siyang malakas na impact. Kaya kapag nagka-issue ng ganito yung sa dulo ng mismong cylinder niya guys. Again, ito yung cylinder na binaklas ko galing dito sa C.10A+. Siya nagtatanong is ano yung ginamit kong kapalit dito sa nasira na C.10A+ na cylinder. Is itong mismong nabili ko din na pellet gun. Yan. Ito pellet gun, nabili ko lang ito sa palengke sa halagang 350 ito. And nung binaklas ko ito guys, pasalamat na rin ako kasi yung mismong cylinder niya is the same talaga sa cylinder
na nandito sa spring type na airsoft. Kaya nagpasalamat na lang ako kasi kaya hindi ko na lang binalik ito sa store kasi napag-isipan ko na parang baka the same lang yun sila na ng cylinder nung itong pellet gun. So pasalamat na rin ako kasi the same sila, kaya pinalik ko na lang dito. Ayan. Ano pa, so far kung i-rate ko ito based sa appearance niya, kung hindi ko lang hahawakan na, kung titignan ko lang, kung base appearance siya is siguro nasa 75. Ayan. Pero kung hahawakan ko siya at hindi ko pa siya i-check, ayan, is siguro nasa 80 kasi mabigat hindi siya ordinary, hindi siya matatawag na pellet yan kasi all metal siya pati sa loob, except lang dito sa cylinder niya naka metal siya, pati yung inner barrel niya yan, pati itong outer barrel niya dito yung luwas is metal pa rin yan. And para i-test fire na rin din natin to guys, magsasample tayo. Ayan, nakaload na ako ng 2, 4, 6, ayan 6 na free niya na BBs. Ayan. Test fire natin. Test fire natin siya mismo sa itong karton niya mismo guys. Ito yung gagamitan natin test fire. Ayan. Actually is kung ito lang kung itong pellet gun lang yung gagamitin natin guys is hindi siya makakabutas nitong karton. So ibig sabihin mahina. Masakit ito makatama pero mahina lang kasi hindi siya nakakabutas nitong karton niya. So i-test fire natin kung itong C.10 A+ na spring type airsoft ay makakabutas ba ng karton niya. Okay, lagay muna natin dito sa karton guys. Ito yung tatamaan natin, ito na side para ito yung dito na part tayo tatama. Yan. Dito natin tatamaan, walang butas yan. Sige, test fire. Ayan, advice ko na lang din para kung magkakasa kayo nito is much better guys na pataas, ganyan yung angle nyo is pataas, kasi kung binababa nyo pagkasa minsan yan guys na may misfeed yan, yung dalawang bala or 3 bala yung papasok dun sa mismong daanan nung bala. So probably mag-misfeed yung baril nyo. So prefer is magkasa kayo is paitaas, tapos ikasa natin siya ng mabilisan. Ayan, kagaya niyan, isa sa issue nito. Ayan, parang ito. Yan. Isa din sa issue dito para sa akin is low quality is ganitong klase na parang hindi ko alam kung ano yung sira nito. Bakit isang kasahan madaming bala yung papasok. Pero anyway, for sure is may bala na naman din dito, so may naiwan na bala, so i-test fire natin.
by the way guys, meron din itong safe tsaka fire. Ito naka fire siya, itaas mo lang ito para mag-save siya, ganyan. So kahit anong gawin mo, kapag naka-save siya, kahit anong gawin mong kasa, hindi makakasa yan. Pero makakalabit mo siya, pero hindi puputok yan at hindi mo makakasa kasi naka-save. Kailangan mo lang ibaba yan para may kasa mo. Yan. Meron din siyang itong ganito. Yan. Ayun, tignan natin kung ano yung resulta nung yung tinamaan natin. Ayun guys. Ito, sa nakikita nyo, tumagos. Ayan, tumagos siya. Ayan o. Ayan, tumagos. Hanggang natin saan siya pwede. So ibig sabihin malakas talaga siya guys. Malakas. Siguro kung ma-headshot yung yung daga is patay talaga. Malakas ito. So yun lang. So far yun lang ang issue ng mga ganito. Para sa akin cheap price siya pero low quality yung sa appearance sa labas is maganda yung quality, pero sa loob is bigyan ko na lang ng 40% yan kasi para sa akin low quality ito. Low quality yung sa labas pero malakas. So mga nagbabalak na bumili nito is mag-ingat-ingat lang tayo. Next time kung bibili tayo ng item is much better na ito advice ko lang, much better na i-contact niyo yung seller at magpa-send kayo ng video ng mismong item kung paano niya gamitin. Ayan, kung paano niya gamitin, tapos paano niya paputukin hanggang sa ilagay niya sa box. Yan, tapos ilagay niya yung complete name niyo doon sa papel, sa isang papel na ilalagay niya dito sa mismong baril para malaman nyo na hindi stock videos yung sinend niya sa inyo, para alam nyo na yung mismong nag-demo siya ng video is yung mismong ginamit niya sa pag-demo is para talaga yun sa inyo na i-deliver, yung mismong actual ng baril na i-deliver niya sa inyo. Ayan, so far yun lamang yung masasabi ko dito sa C.10 A+ na spring type airsoft. Ayan, cheap price at 1,400. Again, nabili ko ito sa FB page ng All About Toys. Ayan, just to make sure lang disclaimer lang, itong reviews na ito is base lang ito sa kung ano yung feedback mula unboxing hanggang sa paggamit, feedback ko dito sa mismong airsoft na ito. And yun lamang guys, and sa mga hindi pa naka-subscribe at naka-follow sa munting YouTube channel natin, paki-hit lang po yung like at notification bell para updated kayo sa lahat ng sa upcoming pa natin na mga unboxing and reviews sa gel blaster tsaka sa ibang airsoft na mga unit. And again, this is Jay and this is Jay Kuris, and thank you so much for watching. Bye bye.